broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Narito ang ating mga malalaking balita sa araw na ito. Governors dinikdik ni President Duterte sa isyu ng droga. House Speaker Alvarez hinamong tukuyin ang dalawang kongresistang dawit sa drugs. Mga pari sinaltik ni Digong sa kampanya kontra droga. Sa trending news, lalaking nasagasaan ng truck himalang nakaligtas. Sa good news, gobyerno ng Japan nagbigay ng ayuda sa mga magsasaka sa ARMM. Sa Alamba News, sino ang mga Miss Universe winner na minahal na mga Pilipino? Sa Newscovery, Garden Fairy Gloves na imbento. At sa ibayong dagat, dating US President George H.W. Bush isinugod sa hospital. Sa Game Now, venue sa bakbakan ni Pacquiao at Jeff Horn malapit nang i-anunsyo ng top rank. Sa Showbiz, Gloria Diaz pinagtatagalog si Maxine Medina. Pia Wurtzbach, sinarili na si Marlon Stackenger. At sa Aliwan Feature 100 Fiesta, ano nga ba ang Kinabayo Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan at narito mga detalye ng ating mga balita. Para sa ating top story, pinatawag ni Pangulong Digong Duterte sa Malacanang ngayong araw ang lahat ng gobernador sa buong bansa. Kung ano ang layunin ng pulong na ito, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Ipinatawag ni Pangulong Duterte sa meeting sa Malacanang ang mga gobernador at gaya ng naunang meeting sa mga mayor, sinasabing didikdikin sila ng presidente sa isyu ng droga lalo na ang mga sangkot dito direkta o hindi direkta. Ito ang ikalawang pagkakataong nagpatawag ang Pangulo ng meeting sa mga opisyal para warningan ang mga sangkot dito at manawagan naman sa iba na wag nang subukan. Isinalarawan ng mga mayor na dumalo sa imbitasyon ng Pangulo sa palasyo na galit ang presidente at napuno ang pulong ng mura. May kontrobersyal na listahan si Duterte ng mga opisyal at pribadong individual na dawit sa iligal na droga. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. At kaugnay ng pulong na yan, sa ngayon ay nasa Malacanang na si RHO7, Henry Uri para sa kanyang update. Henry, kamusta na dyan? Yan, 3 oras sa mga sandaling ito ay kakausapin na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang 81 gobernador dito sa Palasyo ng Malacanang. Magaganap ang nasabing pulong sa Bulwagang Pambayani o dito sa Heroes Hall ng Malacanang. At itong 81 gobernador na ito ay unang ipinatawag ng Pangulo dito mismo sa palasyo para kausapin hinggil sa lumalalang problema ng iligal na droga. Sinabi ng Pangulo na kanyang pakikiusapan ng mga gobernador na pagsabihan ang mga mayor at ang mga barangay chairman na sawatain ang kanilang mga involvement sa illegal na droga at bantayan ang kanilang mga nakasasakupan para hindi na lalo pang manalasa ang illegal drug activities sa bansa. Ang mga gobernador ay kinabibilangan ng governor mula sa Luzon, Visayas at Mindanao pero partikular na dadalo rito sina Governor Vilma Santos Recto ng Batangas, Governor Boying Remulla ng Cavite, Governor Ramil Hernandez ng Laguna at Governor J.J. Suarez ng Quezon at si Governor Nini Inares ng Rizal.
ito bien ay mga governor ng Calabarzon area na binabanggit ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa noong July na ang Calabarzon ay pangalawa sa NCR sa may pinakamataas na record ng illegal drug activity sapagkat 75% ng buong lalawigan o 3,000 mga barangay sa nasabing area ang infested ng illegal drugs. Kaya't ngayong hapon, inaasahan na makakatikim ng kung anumang pagsasabi o kung anumang marahil, kung mamumura itong mga ito ay magiging bahagi pa rin ng hinanakit ng ating Pangulo sa lumalalang problema ng illegal drugs sa bansa. Gaya ng ginawa ng ating Pangulo nung ipatawag niya ang mga mayor at sinabi niya na kung hindi pa rin masasabihan ng mga ito na tumigil na, ay papatayin niya mga ito o kaya naman ay mismo yung mga heping nila ang papatay sa kanila. Henry, lahat ba darating dyan sa sinasabing pulong na yan ng mga gobernador? Bien. Yan ang impormasyong nakarating sa atin sapagkat gusto rin nilang makaharap ang Pangulo at malaman ang puso at damdamin ng ating ama ng bansa. Sa ngayon ba meron na dyang gobernador na dumating dyan sa Malacanang at nakausap mo na ba? Bien, walang pagkakataon ng media na makausap itong mga gobernador na ito sapagkat ito'y Hello, Henry. Go ahead. Pwedeng maabos interview ng mga governor. Alright, okay. Sige, mamaya na lang. So mag-abang na lang tayo sa mangyayari mamayang hapon. Alright, yan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang para sa RHTV News. Henry Uri, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat. Nagbabalita ng live si RH Show 7, Henry Uri. Samantala, hinamon ng isang kongresista ni House Speaker Pantaleon Alvarez na hubaran ng maskara ang dalawang mambabatas na tinutukoy nitong kasama sa narco-list ni Pangulong Duterte. Kung sino ang humahamon kay Speaker Alvarez, alamin natin mula sa report ni RH Show 9, Sonny Casulia. Pinahuhubaran ng maskara kay House Speaker Pantaleon Alvarez ang dalawang kongresista sangkot umano sa droga. Panawagan ito kay Alvarez ni Surigao del Norte Representative Roberto Ace Barbers, chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Sinabi ni Barbers na dapat ay pangalanan ni Alvarez ang dalawang binansagang narco-congressman para hindi buong imahe ng Kongreso ang makwestiyon. Ibinulgar kamakailan ni Alvarez na dalawang kinatawan ang kabilang sa narco-list ni Pangulong Rodrigo Duterte, isa rito ay taga Mindanao. RH9, Sonny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, muli na namang bumanat si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pari na kaliwat kanan ang pagkundina sa kanyang war on drugs. Kung ano ang mga bagong pasaring ng Pangulo, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Sinaltik ni Pangulong Duterte ang mga pare na kumukundina sa kaliwat kanang pagpatay sa mga drug suspect. Sa kanyang talumpati sa pagbubukas ng Premier Medical Center sa Cabanatuan City, idiniin ni Duterte na hindi nga nagsasabu ang mga pare pero marami naman anya sa mga ito. Ang babaero at ang iba ay hindi lang isa o dalawa ang babae. Hinamon pa ng Pangulo ang mga pare na subukang magsabu para maintindihan ang sinasabi niyang salot ng bayan. Nagkasaang simbahan ang kampanya tungkol sa kahalagahan ng buhay sa gitna ng laganap na extrajudicial killings ng mga sospek sa droga kasunod ng all-out war ng administrasyon laban sa illegal na droga. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. 18-wheeler truck or trailer truck nagdulot ng matinding traffic matapos tumagilid sa electrical road sa kanto ng Commonwealth Avenue. Ibabalitain sa atin ng live ni RH05, Val Gonzalez. Val? Hello, Val. Go ahead.
Hello, Val? Alright, sige, balikan na lang natin na ang update na yan mula kay Val Gonzalez. Samantala sa iba pa muna mga balita. Ilang matataas na opisyal ng PNP ang sangkot umano sa pagdukot at pagbatay sa isang Koreano sa Pampanga. Kung papangalanan ba ito ng Department of Justice, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Ibinulgar ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na ilang opisyal ng PNP ang sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng Koreanong si Ji Ik-ju na dating opisyal ng Hanjin Shipping Company. Batay ito sa ibinigay na salaysay ng suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabela na sumuko sa National Bureau of Investigation. Sinabi ni Aguirre na pinangalanan ni Santa Isabela ang mga opisyal ng PNP na sangkot sa pagdukot kay Ji noong October 18, 2016. Binanggit ni Aguirre na nagkaroon ng breakthrough sa pagdukot at brutal na pagpatay kay G sa pagkanta ni Santa Isabel tungkol sa krimen. Lumitaw sa investigasyon na pagkatapos dukutin ay pinatay agad si G at saka sinunog at itinapon ang kanyang abo sa inidoro kahit nagbayad ng 5 milyon ransom ang asawa ng biktima. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Alright, balikan na muna natin ng report ni Val Gonzalez. Ito ay patungkol sa 18-wheeler trailer truck na nagdulot umano ng matinding traffic matapos itong tumagilid sa elliptical road sa kanto ng Commonwealth Avenue. Val, kamusta na dyan? Bien, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa tuluyang natatanggal ang dalawang container van na aksidente matapos tumagilid dito sa kantong-kanto mismo ng elliptical at Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Kanina, Bien, ay nagdulot na ng matinding daloy ng trapiko mula pa kaninang alas 6 ng umaga itong pagkaka-aksidente itong 18-wheeler truck na ito. Pero sa ngayon ay may nabawasan yung dulot nito na pag-igpit ng daloy ng trapiko dito mismo sa bahagi ng Philcoa dahil yung isinaradong dalawang inner lane kanina mula sa Center Island ay iniusog na yung mga concrete barrier na iniharang ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority at maging ng local traffic enforcer mula sa Department of Order and Safety ng Quezon City Government. Alas 3 pa ng madaling araw kanina nang tumagili ang dambuhalang truck na ito na galing ng pier patungo sana dyan sa bahagi ng Pasig City. Hindi pa rin inaayos ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority yung poste ng ilaw na tinamaan matapos ngang aruhin ng truck na ito, itong kantong-kanto mismo ng Commonwealth Avenue at itong elliptical road. Pero itong daan, kung ikaw ay galing ng elliptical road patungo ng Fairview, ay hindi naman nagkaroon kalaki yung epekto dahil maluwang yung bahaging ito ng daan para makapasok yung mga sasakyan na pribado maging ng mga pampubliko patungo bahagi ng Fairview. Kanina nakausap ko ang driver nitong trailer truck na si George Tiazit at nagulat na lamang siya ng aniya ay biglang tumagilid yung kanyang sasakyan. Hindi aniya niya alam ang laman ng truck na ito dahil silyado, pero ang pakiwari nitong mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority maging ng mga local traffic enforcer ng Quezon City ay posibleng hindi balanse yung pagkakasalansan nung laman nito, kaya't nahirapan itong ipaling pabalik sa kanan matapos itong bumuelta mismo mula sa kanyang kinaroroonan sa kahabaan nitong elliptical circle. Pero, Val, ano daw ang dahilan na gusto ba nilang i-display yung trailer na yan at hindi pa rin naaalis? Kanina pang alas 3, di ba? Nangyari yan? Walang mga kagamitan para gawin ito, Bien, dahil ang tinanggal na rito ay yung trailer truck na mismo, yung pinakaulo kung saan ay nakasakay yung dalawang malalaking mga container van na ito at tinanggal na dito sa lugar yung mismong natumbang trailer truck. Pero ang naiwan na lamang dito sa lugar ay yung dalawang container van. Kanina ay nakausap ko rin itong ilan sa mga tauhan Metropolitan Manila Development Authority at ang kanilang direktiba doon sa may-ari mismo itong truck na ito
ay sila yung magdiskarga, kailangan ay dumating dito sa lugar, yung iba pa nilang mga container van at iba pa nilang mga trailer truck para nang kanon ay i-diskarga o dalhin doon sa kanilang mga yung panibagong trailer truck, panibagong container van na dadalhin dito para sila yung mag-alis dito sa lugar bagamat na itagilid na, pero ito'y dahilan pa rin ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil yung galing ng Fairview na dapat sana U-turn dito sa lugar na ito sa dulo ng Commonwealth Avenue, kanto nitong elliptical circle ay hindi magawa dahil nga doon sa nakahambalang dito sa lugar itong container van na galing mismo na tumagilid kanina pang alas 3 ng madaling araw. And Val, speaking of traffic, gaano na ba katindi ang trapiko dyan? Lumuwag ba kahit papaano? Medyo nabawasan yung pagsisikip ng daloy ng trapiko, hindi katulad dong kaninang 6 alas 7 hanggang alas 8 ng umaga na umabot hanggang doon sa bahagi ng Fairview mula rito sa kaunahan ng Commonwealth Avenue, yung naranasang higpit ng daloy ng trapiko. Ang dahilan kung bakit hindi na ganon katindi yung traffic doon sa nabawasan yung dalawang inner lane, lane na isinara kanina dahil nga doon sa pangamba na baka matumba yung poste ng ilaw, dahil sa dumating pa itong sangkaterbang mga tauhan na nanggaling sa Metropolitan Manila Development Authority, maging yung galing sa Land Transportation Office, nandito na rin yung mga galing naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, bukod pa doon sa mga tauhan ng Department of Public Order and Safety ng local government na silang magkakatuwang doon sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko dito sa lugar nito, Bian. Kaya hindi na ganoon katindi yung dulot na traffic nitong pagkakatagilid, pagkakatumba itong dalawang malalaking container van dito sa kaban ng Commonwealth Avenue. Alright, mabuting balita yan. Val Gonzales, Aris number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RHO5 Val Gonzales. Samantala, isa pang report, PNP tumutulong sa NBI para makumpirma kung na-cremate na ang Koreanong biktima ng kidnapping. Ibabalitain sa atin ni RH28, Raymond Dadpaz. Nakikipagtulungan ng Philippine National Police sa National Bureau of Investigation upang mapabilis ang investigasyon sa kaso ng negosyanteng Koreano na biktima ng kidnapping. Ito ay matapos mapaulat na patay na ito at ipinakremate sa isang punerarya sa Caloocan City. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos ng PNP Public Information Office, may tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group na tumutulong sa NBI, maliban pa sa mga taga Northern Police District na may sakop sa Green Funeral Parlor kung saan umunod dinala ang bangkay ni G. Ik Jo. Paliwanag ni Carlos, mahalagang magtulungan ng NBI at PNP para na rin sa mabilis na pagkalutas ng kaso. Lalo na kung totoo ang sinabi ng opisyal ng NBI na hindi na matagpuan ng mga labi ni G dahil nakremate na ito at iflinas pa sa inidoro sa Green Funeral Parlor matapos sumuko ang isa sa mga suspect na si SPO3 Ricky Santa Isabel sa NBI. Yan ang DZRH News. Raymond Dadpaz, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isa pang item o balita. Ito, good news naman, magkakaroon na ng common station ng MRT at LRT sa Quezon City. Kung kailan ito matatapos at magagamit ng mga commuter, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Napagkasundoan ng Department of Transportation at ng pinakamalalaking negosyante sa bansa ang common station ng MRT3, LRT1 at MRT7. Ang common station na gagastusan ng mahigit 2 bilyong piso ay itatayo sa pagitan ng dalawang kilalang mall sa Quezon City. Batay sa plano, may 3 areas para sa common station na maghahatid sa mga pasahero ng mga tren sa susunod nilang biyahe saan mang lugar sa Kamaynilaan na konektado ng light rail system. Uumpisang itayo ang common station ng MRT3, LRT1 at MRT7 sa December at inaasahang matatapos sa April 2019. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, magbalitang showbiz na muna tayo. Gloria Diaz,
Pinagtatagalog si Maxine Medina. Alamin natin ang report na yan mula kay RH43, Rocky. Nagbigay ng mensahe si 1969 Miss Universe Gloria Diaz sa pambato ng bansa sa darating na Miss Universe na si Maxine Medina. Sa interview sa dating beauty queen sa Governor's Ball, sinabi nito na first time niyang mamimit si Maxine at sasabihin niya raw dito na kumuha ng interpreter. Ayon kay Gloria, kung nararamdaman ni Maxine na mas mai-express niya ang kanyang sarili sa pagsasalita ng Tagalog, ay kumuha ito ng interpreter. Para sa ibang detalye, tumutok mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, nako ito babala sa mga tumatawid dyan sa kalsada. Mag-ingat po tayo dahil sadyang may mga motorista na matitigas ang ulo. Katulad na lamang ng trending video natin ngayon kung saan isang lalaki ang nahagip ng truck. Narito, panoorin natin ang video na ito, iatid sa atin na RH48, Sheila Edubas. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na nasagasaan ng truck at himalang nakaligtas sa China. Makikita sa video footage na meron ng 26,000 views na naglalakad ang lalaki ng daanan ito ng isang truck na tila nawala ng preno. Bumangga ang truck sa isang puno habang halos wala namang galos na natamo ang isang lalaki na nakatayo agad at naglakad na parang wala lang nangyari. Marami naman ang namangha sa swerte ng lalaki na kung ibang pagkakataon umano ay maaring nagtamo na ng internal bleeding o kung minalas-malas ay maaring namatay pa. At yan ang trending news. RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, isa na namang magandang balita para sa mga kababayan nating magsasaka, partikular sa ARMM. Ano ito? Alamin natin mula sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Inaasahang tatanggap ng tulong ang mga magsasaka maging ang mga ordinaryong mamamayan mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Aabot sa halos 5 bilyong yen o halos 2 bilyong piso ang pinirmahang kontrata ng pamahalaan ng Japan para sa ayudang ilalaan para sa pagsasaayos at pagpapalakas ng agribusiness sa ARMM na direktang ipinagkatiwala sa Land Bank of the Philippines. Sa pagitan ni Susumu Ito, Chief Representative ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pilipinas at Alex Benaventura, President at CEO ng Land Bank, naging posible ang soft loan na ito na ilalaan partikular sa mga pangangailangan ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon, kabilang na ang mga conflict-affected area dito. At yan ang ating Good News. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Ngayong halos 2 linggo na lang, gaganapit na ang pinakaabangang Miss Universe. Alam niyo ba kung sino-sino ang mga Miss Universe winners na minahal ng mga Pilipino? Narito, alamin natin mula sa report ni RH49, Rita Salonga. Tahasang sinagot ni Miss Universe 1969 Gloria Diaz ang tanong kung sa palagay ba niya ay may pag-asa si binibining Pilipinas Maxine Medina na bigyan ng back-to-back win ng Pilipinas sa gaganaping Miss Universe Beauty Pageant ngayong January 30 sa may Mall of Asia Arena, Pasay City. Simple at direkta ang naging sagot ni Diaz. No, but I think she has a chance and chance is 1 in a million. Sa history ng Miss Universe, isang beses pa lang nagagawa ang back-to-back win ng isang bansa, at ito ang Venezuela.
Sa ngayon, maliban sa angking ganda at talento ng mga kandidata sa Miss Universe, mataas ang expectation kay Medina dahil nga ang pageant ay gaganapin sa ating bansa. Idagdag pa ang kabi-kabilang kritisismo nitong natatanggap lalo na sa issue ng kanyang kapasidad na i-express ang kanyang sarili sa wikang Ingles. Marami ang humanga sa naging sagot ni Diaz dahil ayon sa mga ito, naging totoo lamang daw ang nasabing artista. Sina Diaz, Margarita Moran at Pia Wurtzbach ay ilan lamang sa mga natatanging Miss Universe winners na gumawa ng malaking impresyon sa ating mga Pilipino. Balikan natin ang ilan sa mga nag-uwi ng Miss Universe crown na naging parte na ng kultura ng mga Pilipino. Para sa kabuuang balita, mag-log-on lang sa www.tcrhnews.com. Para sa special report ng Alam Ba News, RH49 na Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala ito, good news para sa mga may hilig magtanim ng halaman o yung mga may garden sa kanilang mga bahay. Naimbento na po ang Garden Fairy Gloves. Kung ano ito at ang kaibahan nito sa iba pang mga gloves, alamin natin mula sa report na ito. Kakambal na ng mga may hilig magtanim ang magbungkal ng lupa. At kakambal na ng pagbubungkal ng lupa na maputika ng mga kamay at mapasukan ng lupa ang mga kuko. At kung ayaw mong madumihan o maputika ng iyong mga kamay, ang Garden Fairy Gloves ang bagay sa'yo. Ang Garden Fairy Gloves ay hindi lamang isang tool na kailangan para sa pag-garden mo. Gawa ito sa high-density ABS plastic cloths na magiging instant replacement ng iyong hand tools, kung kaya't magiging fun and easy ang iyong pag-garden. Ang built-in cloths ay magagamit for digging, planting, at raking. Dahil sa mga special use ng cloths, kung kaya't masasabing one-step solution para sa gardening tasks ang Garden Fairy Gloves. Hindi rin kailangang mag-alala sa mga built-in cloths dahil gawa ito sa ABS plastic upang maprotektahan ang iyong mga daliri at kamay. Napakadali rin itong linisin kung sakaling maputikan at madaling matuyo. At yan ang ating news coverage, RH44, VN Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Estados Unidos, dating US President George H.W. Bush isinugod sa ospital. Isinugod sa paggamutan si dating US President George H.W. Bush. Ayon sa tagapagsalita ni Bush, mula pa man noong Sabado ay hirap na itong huminga. Bumuhos naman ang panalangin sa social media sa mabilis na recovery ng dating Pangulo. Ayon naman sa kanilang Chief of Staff na si Gene Becker, dahil dito ay hindi na makakadalo si Bush sa gagawing inauguration ni US President-elect Donald Trump. Samantala, pinakamainit na temperatura sa mundo naitala noong 2016. Naitala noong 2016 ang pinakamainit na temperatura sa mundo. Sa ulat ng National Oceanic and Atmospheric Administration, nai-record ang pinakamainit na temperatura noong nakaraang taon sa bansang Iran at Kuwait. Ito na rin ang pinakamataas na temperatura mula pa noong 1880. Lumabas ito sa ulat ng NASA na ang 2016 ang pinakamainit na taon. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat. RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa balitang pampalakasan, venue sa bakbakan ni Pacquiao at Jeff Ward, malapit na ang i-anunsyo ng Top Rank. Inaasahang i-anunsyo na ng Top Rank Promotion sa loob ng susunod na 10 araw ang lugar na pagdadausan ng bakbakan ni boxing idol Manny Pacquiao at Jeff Ward ng Australia sa April 23.
Sinabi ni top rank Big Boss Bob Arum na malakas ang tiyansa na gawin ang showdown sa baluarte ni Horn kundi sa Brisbane ay sa Melbourne. Naniniwala si Arum na lilikha ng mas malaking kita o revenue kung ang laban ay idaraos sa Australia. Gayunpaman, pinalutang ni Michael Knox Cons na advisor ng fighting senator ang posibilidad na dalhin sa gitnang silangan ang bakbakan. Samantala, masigasig na kinumbinsi ng mga kinatawan ni Horn ang premier ng Queensland na i-finance ang showdown sa kanilang teritoryo. Kinikilig na sinagot ni Pia Wurtzbach ang tanong ni Boy Abunda nang ipadescribe ng TV host ang kanyang boyfriend na si Mardon Stackinger. Sa fast talk na ginawa ni Boy sa Beauty Queen, tinanong nito si Pia kung paano niya i-describe ang kanyang car racer boyfriend in one word. Kung paano dinescribe ni Pia ang kanyang boyfriend in one word, malalaman mamayang alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa lagay ng ating panahon, makakaranas ng malakas sa pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, epekto ng buntot ng cold front, habang ang hanging amihan naman na magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Kasabay nito, itinaas na ng Pag-asa ang yellow rainfall warning level sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Davao Region, Compostela Valley, Zamboanga Peninsula at Dinagat Islands. Malakas sa pag-ulan din ang mararanasan sa Northern Mindanao at Central Visayas. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga residente sa nasabing mga lugar na maging alerto sa flash floods at landslides, lalo na sa mga naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa river channels. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 6:25 na umaga at lulubog naman mamayang 5:48 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Samantala, ito naman dahil ilang buwan na lamang ay Aliwan Fiesta na, kilalanin muna natin ang mga natatanging fiesta sa buong kapuluan na ipinagdiriwang ng ating mga kababayan. And for our next fiesta, sa ating Aliwan featuring 100 fiestas in the Philippines, ihahatid naman namin sa inyo ang Kinabayo Festival. Saan nga ba ito ipinagdiriwang at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin mula sa report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isama pisaya, istay narito na. At ibaisan ng talino sa sayaw at karosa. Ang Kinabayo Festival ay pinagdiriwang tuwing ika-25 ng Hulyo sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Ang kapistahang ito ay isinasagawa bilang pasasalamat at pag-alala sa nasabing mahimalang pagpapakita ng santong si St. James na nakasakay sa isang kabayo habang hawak nito ang isang espada noong ika-5 siglo. Ayon sa kasaysayan, naging tagapagbantay at tagapangalaga ang santo ng Dapitanons noong panahon na naglipa na ang mga piratang Moro sa baybayin ng Dapitan. Partikular sa naging laban ng mga ito sa tinaguriang Battle of Covadonga, kung saan nakamit nila ang kanilang katahimikan at kalayaan. Mula noon ay nagsilbi ng patron ng Dapitan City si St. James at ang kabayo nito na siya na rin naging dahilan ng pagkakapangalan sa nasabing pagdiriwang.
Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang makisaya, ista'y narito na. Ating naisan ng talino sa sayaw at karosa. At dahil dyan, ilang araw na nga lang ba bago mag-Aliwan Fiesta, meron na lamang tayong 92 days o mahigit na 3 buwan na lamang po. Aliwan Fiesta na. Pumunta lamang kayo dito sa harap ng Aliw Theater dito sa Vicente Soto Street, Rojas Boulevard, Pasay City para makifiesta sa amin. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan na bumubuo ng MBC Network News, Ate Dennis Antinor Jr., ako po si Bien Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time, try lang